Paano nga ba i-memorize yung mga notas sa bass guitar? Dito ako sa main church namin, so meron tayong bass ngayon. Ito, yan. So pag beginners ka, panoorin mo to. Nagtuturo lang po ko base sa alam ko sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang may tinuturo ko. Let's go! Tuturo ko sa inyo ngayon mga master is kung paano i-memorize ang mga nota dito sa fretboard. Although, napakarami po ang nakikita nating mga nota dyan, kahit i-google nyo pa. Pero bakit hindi natin ma-memorize yung mga nota? Kahit nandyan na. Ang iba naglalagay pa ng mga sticker. Pero pag tinanggal yung sticker, hirap pa rin i-memorize talaga yung mga nota. Kumbaga, yung kung ano lang yung mga nakasanayan nating tinitipa, ito, kagaya nito, yung unang dot, G, tapos sa baba niya, C, ganun. Bivisualize mo kasi, pero pag walang bass, let's say mag-start ka sa D sharp, ano kaya yung D sharp? Yun na. Ito yung mga tatlong steps mga master na kailangan nyo matutunan. Sa memorize na part, is hindi muna natin, actually, gagamitin yung ating mga bass. Yung memorize na part is ito yun. Itong bilog na to, yan. Yung 12 na mga nota na napapaloob dyan sa bilog na yan, yan yung mga gamit lahat na mga nota or yan yung mga nakalagay. Any instrument, yan yung nakalagay yung 12 na yan. Kahit keyboard pa yan, start tayo sa C, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Yan. Hanggang dito lang ma-memorize mo, automatic, ganun din yan, ma-memorize mo na rin dito yung mga octave niya. So, yun lang siya mga master. Parehong-pareho siya dito actually sa keyboard, yung mga nota. Any instrument, nagbabago, hindi nag-i-scramble yung nota. Keyboard, violin man yan, or gitara, yan, electric guitar, ukulele. Yung mga nota na yan is yan yung exact na pagkakasunod. So yan yung i-memorize mo. Example natin kanina is nag-start tayo sa keyboard dun sa C. So start siya sa C, magtatapos siya sa B. Kumbaga kung saan ka lang nag-start, kailangan naka-ayon pa rin yung mga notes. Hindi sila scrabble kumbaga. Na every time na meron tayong C, susunod talaga niyan C sharp. Hindi pwedeng susunod sa C, G na agad. Hindi ganon. Kailangan memorize natin yun. Hindi pa tayo naghawak ng gitara or bass, alam na natin to. Kumbaga, napasok na natin yan sa ating system. Yung pangalawa naman mga master, kasi memorize mo na yung mga nota, nandito na sa isip mo. Familiarize. Ito na yun, yung familiarize. Ito na yung ating daliri. Kailangan familiar niya. Hindi lang na ganito mag-memorize. Yan. Ayan, F, sharp, G, yeah. So, hindi yan. Kasi mahirapan yung mga daliri mo dyan. Kasi dito pa lang, sa pag-memorize mo ganito, pag-apply mo dito sa bass, pag ganito, isang daliri, isang fret. So, hindi siya napapamiliarize ng mga daliri natin. Kaya nahihirapan pa rin tayo mag-analyze. Kasi hindi naman all the time, isa-isa lang ganun, di ba? So, darating ang time na gusto na nating palakad-lakarin yung mga daliri natin. So, paano natin yun gawin? Example, dito sa ating bass ngayon, ito ay 4-string na bass. So, take note mga master, sa 4-string natin na bass, is para din siyang gitara na 6-string. Tinanggal lang natin yung dalawang maliliit. Dito yung E at B string. So, ang pagkakasunod is ganito lang. Kung ano yung nasa low E string natin sa gitara natin, ito rin yan. E, A, D, G. Ganon na ganon, parehong-pareho. At pag meron naman kayong 5-string na bass, ito yung tandaan nyo. Yung panglima niya dito sa taas, hindi yan E, yan ay B. Yan, kasi meron ako napuntang church na ginaya nila na pagtono yung sa gitara na E yung dito sa pinaka taas. So, sobrang tigas na ng tension. Kaya yung neck ng guitar nag-bow na. Dahil ito po, pag 5 string, yung pang unang-unang string natin na pinakamalaki is B.
So, nag-add lang tayo ito, kumbaga sa fourth string, nag-add lang tayo ng B string dito sa taas. Dahil memorize mo na yung mga notes, so nag-start tayo sa E. So, lagi natin isasama yung open E. So, open E. Ang unang frets natin mga master is F. So, index finger yung gagawa nun. So, F. F sharp, G, G sharp. Then, yung susunod mga master is hindi mo kailangan i-slide yung daliri mo papunta dito para makuha mo yung A after ng ating G sharp. Hindi. So, ang gagawin mo, isi-shift mo lang yung buong daliri mo. So, dito ka na naman mag-start, i-slide mo lang, index na naman ang gagawa nun. So, A sharp, B, C. Then, ganon, ulitin mo lang, C sharp, D, D sharp, E. Yan. At napapansin nyo, dalawang tuldok kasi umulit na siya. Octave siya doon sa ating open E. So, yung susunod na mga nota dito sa high frets natin is ganun lang din yan. F, yan, naulit lang natin kung ano yung meron dito. F, F sharp, G, G sharp. So, yun din yung kanina. Take note, kanina pabanti tayo, di ba, sharp? So, paatras, flat yung gagamitin natin. So, start tayo dito sa E. Yan. Pinky yung mauna. Yan. So, E. Bitawan yung pinky, E flat. Bitawan natin yung ring, D. Bitawan yung middle, D flat. Then, i-slide mo na naman lahat doon na naman sa ating C, yung ating pinky. So, C, B, B flat, A flat, G. Ganon siya mga master. Hanggang mapamiliarize na ng mga daliri natin. So, tandaan mo lang talaga yung starting point ng ating mga string. So, dahil E ito, so, nag-start tayo sa E. Yung pangalawang string natin is A. So, matic, yung first fret niya is A sharp, B, C, C sharp, so on so forth na. Doon sa ating bilog. Hanggang ma-practice na natin yung ating daliri na ganun pala yun. At pag matigas yung mga bass yung mga master, mas maganda, ipaset up nyo yun sa mga kilala nyo mga guitar looter. Dito na tayo mga master sa pangatlo. Ito yung visualize. Sa visualize mga master, ito na, gagamitin na natin yung ating mga mata. Yan. So, ito na yung titignan natin yung mga dots na to. Kasi merong kinalaman yung mga master. Hindi pwedeng nilagay lang dyan yung mga dots na yan na wala siyang purpose. Ang mga dots na yan mga master is palatandaan natin yan. Or kumbaga parang shortcut navigation kumbaga. So, first dot natin, kumbaga itong frets na to, third frets yan. First dot natin is meron tayo diyang G. Sa baba niya is C. Sa baba niya is F. Sa baba niya is B flat. Then sa fifth fret, ganun naman. So A, D, G, C. Yan, so on so forth. Hanggang makabisado mo na yung mga nota dito sa fretboard. At bago mo pa siya i-apply. Bago ka pa kumbaga magsepra ng mga kanta. Yan, ganun siya mga master. Kasi alam ko yan, lahat tayo ganito. Nauna agad tayo, pag hawak natin ng bass, gusto nating tumugtog. So, lahat dyan, pati ako. Pero, yun nga, from time to time, ma-realize natin na parang ganito na lang ba ako? Mangungudigo na lang ba ako habang buhay? Parang ganun, di ba? So, mas maganda pa rin na kahit papano, alam natin yung mga nota sa ating fretboard. Yun siya mga master. Tandaan to mga master ha, hindi pwedeng magkakapalit-palit na visualize mo nang unahin hanggang mapamilyarize. Hindi. Mangunguna talaga yung memorize. Yun yung dito sa ating system, sa ating isip, sa ating utak, yan, sa ating storage, sa ating memory card. Familiarize, yun yung sa ating daliri. Ipapamilyar ng ating mga daliri yung mga nota dito sa ating fretboard. At yung visualize, yun na yung combination natin na ginawa, paano natin i-analyze yung mga nota, paggagawa tayo ng mga lines or gapangan, kumbaga mga combination. Nagawa mo na itong mga master, meron ng dalawang benefits agad na papasok. Mag-i-improve yung hearing mo at syempre, yung speed ng daliri mo. Ganun siya. Kasi isa rin sa nagpapabagal talaga ng daliri, yung hindi natin alam kung anong tinatakbo natin dyan. Di ba?
At ito yung gagawin yung mga master para hindi kayo ma-stress dito. Take note mga master, pag nag-aral tayo ng mga nota yan dito sa kahit anong instrument, is enjoy lang tayo. Hindi natin ini-stress yung sarili natin. So, ito yun. Pag aralin nyo na to, yung ganitong step, umaga, yan. Kung nagigising ka ng alas 6, agahan mo pa. Magising ka ng alas 5:30, yan. Gawin mo sa 30 minutes ito, yung pag sa ulo nitong mga nota. After nyan, so, bahala ka ng anong gawin mo. Then, pag matutulog ka, bago ka matulog, gawin mo ulit ito. Ito, video na to, igagaranti ko talaga sa'yo na matutunan mo yung mga nota dito sa fretboard nang walang kahirap-hirap. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.